Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa isang regalo kay Chinita Princess na talaga namang kinashock at kinatulala po ng marami, lalo na nang makita ito ni Chinita Princess. Ano kaya yan? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, kasama na din po ang tungkol dito sa usapan sa mundo ng social media sa isang babae na kung saan ay gustong ipareha daw kay Paolo Avellino. Kaya daw may mga hula-hulang lumalabas na may ibang napupusuan si Paolo. Naku, mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dito. Kasama na din ang iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo ngayong gabi. Pero bago pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito pakana ng mga bashers yan para masira ang KP. Inggit sila sa KP yung mga bayarang bashers yesters, kay Jay Costura lang ako naniniwala. There's lang ang mga ito, pagkasal na itong dalawa KP, no, don't believe 100%. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, kay Jay Costura din lang po ako naniniwala pagdating sa mga hula-hula, although hula pa rin yun mga kakimpaw. Pero mas reliable kasi itong si Jay Costura kumpara po sa ibang mga manghula na may maihula lang talaga mga kakimpaw. Tapos madalas pa iba-iba, di ba? Hindi po sila nag-i-stick sa isang hula lang. So bakit ganun? Ang gulo-gulo lang, di ba? Kaya kung ako sa inyo mga senior citizen, ako pagdating sa mga hula, piliin nyo po yung papaniwalaan po ninyo para hindi po kayo nai-stress. 'Di ba? Lagi niyong tatandaan ng hula, hula lang 'yan. Wala po yung malinaw na basihan, kundi hula lang talaga mga kakimpaw. Magbase tayo ay mismong sa may katawan, sa mismong galaw ng dalawa. 'Di ba? So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic pa na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ng ganap kay Chinita Princess. So kanina pala mga kakimpaw, may lilinawin lang tayo, no? Hindi ko kasi nakita si Chinita Princess kanina sa It's Showtime, kaya akala ko walang Kim Chu. Yan pala, present pala siya mga kakimpaw, no? So ito nga po yung kanyang OOTD, yung Jenny na naman na may friend. Grabe talaga yung pag-idolize at fangirling ni Chinita Princess kay Jenny, no? Talagang to the highest level. Sabi niya nga dito mga kakimpaw, flexing Jenny Ruby Jane today. Thank you, Style by Mac. So yan po yung kanyang OOTD ngayong araw. At alam nyo, grabe si Kim Chiu talaga yung fully book lagi, no? Talagang lagi pong yung kanyang schedule ay hindi nababakante. Pero inyo kahapon, linggo, may photoshoot. Ngayong Lunes, pakatapos ng It's Showtime mga kakimpaw, may event naman para po sa World Remit. Alam naman natin na pre-recorded pang It's Showtime every Monday, pero grabe lang, di ba mga kakimpaw, hindi nawawalan ng ganap. Mabentang mabenta talaga siya sa masa mga kakimpaw. Iba yung purchasing power ng isang Trinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin itong napakagandang regalo po kay Trinita Princess na talaga namang kinatulala po ng marami nang makita ito kanina. So, di ba may picture si Kim Chiu na ganyan? Din knowing po mga kakimpaw, ayan po oh, talagang kuha po yung itsura ni Trinita Princess, yung katawan niya, yung hugis po ng face niya, kuhang-kuha talaga mga kakimpaw. Sobrang galing ng drawing po nito. And nang makita nga ito ni Kim, sobrang natuwa po siya dito mga kakimpaw. Sino kayang may gawa nito, no? Maraming salamat sa pag-drawing kay Chinita Princess. And sana'y maibigay mo to ng personal kay Kim. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa lumalabas ngayon sa mundo ng social media na meron daw pong gustong iparehang bago kay Paula Avellino. Kaya pinapalabas daw po sa mga hula na may iba daw pong napupusuan itong si Paulo. Pero ang totoo, wala naman daw talaga mga kakimpaw. Parang gusto lang ihiwalay yung pangalan ni Paulo
kay Chinita Princess kasi meron nga daw pong ipapareha na ibang babae. Naku, grabe mga kakimpaw, no? Sabi kasi dito sa isang write-ups, sa basa sa mga barahan ng isang kilalang psychic na vibes niya na walang relasyon si Paula Avellino sa screen partner nitong si Kim Chu, naka-reverse raw kasi ang lover's card nito, kaya negative ito sa kasalukuyan. Katunayan, mas focus daw sa karera ang aktor at mas bet nitong makipag-bonding sa anak na si Aki. Hirit pa niya kung ano man daw paayuda na ipinapakita ng Kim Pao, ito ay for the show o bahagi lang ng fan service. Sa ipa niya, meron daw napupusuan na non-showbiz na negosyante ang aktor pero naghihintay lang daw ito ng tamang buwelo. Pagdating daw naman sa karera, medyo bongga raw ito sa huling bahagi ng taon o early next year. Para sa Kim Pao, wala rin daw siyang nakikitang kasalan. O, di ba mga kakimpaw? Very negative ang hulang yan at nakakaloka lang mga kakimpaw, di ba? Kasi ang dami agad na hook. So kaya pala mayroong mga naglalabas ang mga ganitong hula dahil gustong i-demolition job itong tambalan ni Kim and ni Paolo. Nang mabalitaan mga kakimpaw na meron silang Metro Manila Film Festival. Para nga naman hindi po tangkilikin mga kakimpaw at i-boycott ang kanilang movie. Naku mga kakimpaw, huwag kayong papadala sa mga ganyan. Kasi alam naman natin na every time po na may mga project si Kim and Paolo, tsaka po naglalabasan yung mga negativity issue. So naniniwala akong hindi lang ito mga kakimpaw ang lalabas pang mga balita. May mga mas matitindi pa po dyan para hindi po kayo sumuporta sa Metro Manila Film Festival movie ni Kim and Paolo Avellino kung papalarin po ito na makapasok sa final entry para po sa Metro Manila Film Festival. So alam nyo na mga kakimpaw ha, alam nyo na po ang estilo na hindi lang ito ang lalabas, mas marami pa po mga kakimpaw ang isyong ipupukol sa kanilang dalawa. To the point na talagang bibitaw ang ilang mga supporters. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung kilalang kilala nyo si Kim and Paula Avellino since day one, hindi po kayo padadala sa mga hula-hula at sa iba pang isyong ilalabas nila kasi ito po ay taktika para po ibagsak yung upcoming movie. Kasi natataranta na nga po yung mga magiging kakompetensya po nila para sa Metro Manila Film Festival. Kasi alam nilang malakas itong tambalang to sa takilya. Kaya ang ginagawa nila, sinusubukan po nilang buwagin yung mga supporters no at mawalan po ng ganang sumuporta kay Kim and kay Palo. O ayan mga kakimpaw ha. Ngayon alam nyo na po. Alam nyo na po na pag may lumabas na issue, alam nyo na po mga kakimpaw dahil binalaan ko na po kayo na ito ay isang taktika lamang para i-boycott ninyo ang Metro Manila Film Festival entry ni Kim and ni Paolo. O, diba mga kakimpaw? Kaya sana po ay maging warning ito sa lahat. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.